Hello, good evening. No, ngayon ay Wednesday po ngayon, no. The other day ay nag-share ako nung kay Philip, no. Um, and then now ngayon po ay mag-share po ako sa inyo yung ating sinusubaybayan sa chapter 4 na po tayo dito sa the purpose driving life, no. Okay. So hopefully na itong ating sinishare ngayon, kahit hindi naman nagla-like, okay lang yan sa akin. Basta nakikinig lang, no? Nakikita ko yung viewing, no? Sa YouTube na nakikinig, no? Talagang, kasi, ano yun, itong sinishare kasi natin ay, ito rin tong, even though na we are, ano yun, strong, no? Hindi yung strong ang dapat gawin nun. We are matured, no? Matured Christian. Minsan kasi marami tayong kailangan talaga din natin na i-review, no? Bulay-bulayin, yun ba yun? Bulay-bulayin ang salita ng Panginoon because sometimes nalilimutan na rin natin, 'di ba? Naroon pag pag nagbabasa ka ng Biblia or andiyan ka sa church, kaya nating i-control ang sarili natin. Pero yun yung instant, no? Andun na yung temptations, di ba? Hindi mo na makakaya yung sarili mo, no? So, that's why itong ating sinishare ngayon ay reminding, no? Always reminding talaga, no? Bible study, no? And kaalaman, no? Mo yung hindi pa ganong nakakilala ka sa Panginoon, kung sino man siya, ay kaalaman, no? Madagdagan, magkaroon siya ng kaalaman, and of course, pumunta siya sa local church niya, sa church malapit sa kanya, para more na makilala niya ang Panginoon, okay? So, ngayon ay dito tayo sa dito tayo sa chapter, no? Tayo sa chapter 4, no? Ito ang title niya ay Made to Last Forever, no? Made to Last Forever. Sa Tagalog naman ay nilikha upang mabuhay magpakailanman. Okay? And ang Bible verse niya ay sa Ecclesiastes 3:11. So basahin ko po, no? Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyan. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalas ng tao ang gawa na ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Okay? So, itong ating itatahal ngayon about sa ating dito sa mundo, no? Of course, itong ating ginagalawan natin dito sa mundo ay if you are matured Christian or you are a Christian, no? Hindi okay, hindi matured, you are a Christian, alam or oo, kung kilala mo niyo na ang Panginoon, alam naman natin na this world ay marumi, no? Marumi. Hindi yung, of course, andyan yung pollution, no? Ang dami lalo sa Pilipinas, ang dami mga sasakyan doon, no? Oo. So, hindi yun, ando na yung mga, kasi before nung ginawa, I know that you know that naman, no? Na before ginawa ng Panginoon itong mundong ito, ando yung, of course, ginawa niya, pagmamahal talaga, no? Mahal kasi niya, no? Mahal niya. 'Di ba? Kahit tayo naman yung pagmamahal talaga, gusto talaga yung mahal na mahal talaga natin, no? Kaya yun si Lord din. Kinirate niya because gusto niya, love niya talaga, no? Ang mag-create ng tao, no? He love us, 'di ba? First, 'di ba? So, nung nadunisa na ng kasalanan ang mundo ay marumi na siya talaga. Ngayon hindi na ang naglilid ang Panginoon, no? Kundi ang demonyo, okay? So, because you know that naman, no? Nung ang Panginoon pa ay kanya pa itong of course, kanya ito, siya nag-create ito, of course. Pero nadumihan kasi ng
nadimihan kasi sa ginawa ni Satan, no? Ay, of course, ano yun, marami na kasing bangayan na nakikita natin, no? Mayroon ng, di ba? Ito nga lang ngayon lately, hindi man lately, no? 2 years ago, 2 years, 3 years siguro bago nag-COVID. Ang dami ng mga war sa mga country, di ba? Tapos tinitira nila yung mga bata. Super kawawa talaga, no? And then, nag-usap-usap na baka magkaroon na ng third world war. Wow! Paano yan? Wala na mga bundok, lahat ng mga city na, no? And at the present, no, ngayon ito, noon pa yan ay dito sa mundo ay marami ng bangayan, meron ng patayan, meron pang rape, no, nakakatakot, magnanakaw, lahat na andito na yata sa mundo, di ba? Andyan na kasi sino ba ang gumawa nun? Hindi ang tao kasi ay naging makasalanan because nabuksan ang isip dahil kay Eve at saka si Adan, di ba? So, ando na yung makasalanan, no? Mga bad doing, no? Mga sasama na yun, no? So, ngayon, pinanganak tayo, nang nakilala natin ang ating Panginoon, ay ano yun, nabago na tayo, di ba? Nabago na tayo. So, dahil nabago na tayo, yung ating mga kasalanan before ay nawala na, no? Kasi new creation ka na, naging bago ka na, di ba? Ngayon, andun yun talaga yung mga sa sinabi ko kanina, no? So, kaya ngayon, dito sa mundo ito yung ensayo natin. Nag-iensayo tayo. Ito nakalagay, no? Ensayo, hindi yung nag-iensayo sa pag-exercise. Pwede rin yun, no? Ensayo para lumitang tiyan, no? Pumayat, no? Pwede rin yun. Pero ang topic natin, nag-iensayo tayo sa mga ano yun, na hindi kalugod-lugod, no? Na as a Christian's life, okay? So, marami mga hindi kalugod-lugod, no? Marami mga pagsubok talaga, temptations, no? Temptations, pagsubok, ilagay natin self-control. Andun yun sa 5 Galatians 20-23. That is my favorite verse, no? Yun ang paborito kong verse. Yun, grabe talaga yun ang paborito kong verse kasi gusto kong ano yun, ipamumuhay sarili natin, no? Ipamumuhay ko sarili ko. And then, of course, kayo rin, no? Okay? Kaya lang minsan, nababato ako. No, yan pa ang paboritong verse, ugali mo, di ba? Kailangan, hindi lang ako nagsasalib. Di ba? Ganun talaga. But, yeah, this is yung Galatians 5:22-23. Favorite ko verse and kailangan natin itong ipamumuhay. Ano yung first is ang ating self-control, no? Yun talaga, kailangan talaga makontrol ang ating sarili, no? Meron, no. Pero sa palagi ko, ang self-control yata, ayun yata ang number 1 na mahirap talaga na i-ensayo, no? I-ensayo pag yung na magkaroon ka ng pagtitiis, no? Pagtitiis. Kasi ang self-control talaga, ang hirap, andyan talaga lahat, no? Na kailangan kang ganun ka na lang, di ba? Hindi ka na lang magsasalita, di ba? Pakumbaba ka talaga, di ba? Oo. Kaya yun, kailangan natin yun i-ensayo. Isa rin yun, no? Sa fruit of the Holy Spirit, no? Okay? Habang nandito tayo sa mundo ay talagang maraming habang nandito tayo sa mundo, hindi pa tayo mamamatay ay maraming ganyang bagay talaga. And kaya sa akin, example ko yung sa akin, no? First, siyempre bago ka pumasok, magpipray ka talaga kay Lord, no? Magkaroon ka ng protection, patient, everything, no? Especially sa work, you know? Tapos, ano yun, minsan, of course, ano yun, hindi naman ako talagang, ano yun, tahimik din, ganun. Nalalampasan ko rin yung mga pagsubok sa isang araw. Pagkatapos, ay, thank you Lord, nalampasan ko. Wow, ang saya-saya ko, no, di ba? Pero minsan, hindi ako nakataste, naging hindi na rin maganda yung aking aking pananalita, no? Pag uwi sa bahay, ay nalulungkot ako kasi, ano yun,
nawalan ako ng, nagkaroon ako ng, hindi ko napigilan ang sarili ko. Parang gano'n, no? So, yun, kailangan i-ensayo talaga natin yun, no? So, ito, no? Ito namang, ito ay medyo, pareho, dito ay, ito ay, akin tong copy before, siguro 19 years ago, ay nag-share ako dito sa Bible study, no? And nandito pa sa akin, ganun talaga ako pag nag-share ako, ay ang dami-dami na talaga, hindi ko tinatapon, no? Siyempre, of course, kasi minsan baka pwede kong gamitin din, no? So ito, no, how to be victorious daw, no? So over our temptations. So ito yun, no, yung kailangan natin ano yun, mapanalunan, no, yung mga temptations, no? So dito sa James, no, 1:16, no, do not be deceived, no, huwag tayong magpadaya daw, no? Kasi ang sabi rito, simply lang daw, that God is not a creator of evil, no? God is a source of good gift and perfect, no? Perfecto talaga siya, no? Perfect, no? Siya talaga, no? Ano? Sabi ni James na, nag-warning siya na huwag tayong padaya dahil ang diablo na kung saan tayo, doon tayo titirahin, di ba? Kung saan tayo mahina, doon talaga tayo titirahin ng diablo, eh. Kaya kailangan, huwag tayo magpadaya, no? Kasi in this world, yun na nga, ini-insign natin na maging matigas na yung puso natin, no? Sana na matigas natin na ang puso natin, no? Kasi ang diablo talaga, no? Siyempre, saan ko ba yung narinig yun? Sana, sa sermon yata, ang diablo ay kahit ano ang lengguwahe mo, naintindihan ka talaga. Sabi gano'n, no? Oh, syempre natural, no? Kaya ano yun, huwag tayong magpadaya, no? Huwag na tayong padaya sa demonyo, okay? Kaya kasi gusto niya na magkaroon tayo ng doubt, no? Halimbawa ay first, even though hindi ang tao, no, ang tao all over the world, no, ang tao, no, kahit na hindi iba-ibang relihiyon, pag may hiningi, no, may gusto, hiningi isa lang pala, no, hiningi or ba, may sakit, no, may sakit yung anak o walang pera, everything, no, nagdadasal talaga kay Lord, okay? Nagdadasal talaga sa ating Panginoon. And then, pag hindi naibigay, no, ando na yun, nagagalit pa sila. Nagtatampo, hindi naman nagsisimba, hindi na pumating sa Bible study, or yung hindi nakakilala sa Panginoon, lalong nagiging masama, di ba? Lalong tinitiran niya ang relihiyon, parang gano'n, no? So, mahirap talaga yun, mga kapatid. Kaya kailangan, huwag tayo mag-doubt, no? Kasi, pag minsan kasi, kahit na nagpi-pray ka, no, pag ang tagal kasi ang prayer kasi, ang hiningi kasi natin sa ating Panginoon, alam naman natin na merong andyan na instant, meron namang after how many years, meron namang after 1 week, no, answer prayer, no, merong instant, at meron namang super tagal, grabe, super tagal. Sa akin na-answer prayer sa akin 20 years. 'Di ba? 20 years, grabe, ano ba 'yun? Oo, 'di ba? Kaya ano 'yun, kailangan lang talaga na magkaroon tayo ng tiwala, huwag tayong ma-discourage, no? Kasi ang iba, Lord, why are you silent? Parang gano'n, no? Tahimik, hindi ko naramdaman yung presensya. Andyan siya, nakikinig talaga lang siya. Nakikinig siya, alam niya ang gagawin niya para sa atin. So, don't discourage, okay? No? Okay, kaya ang sabi dito, no, kasi ano yun, ang sabi dito ay ang temptations, of course, tinitempted ka pa, hindi pa naman yung sin, di ba? Tinitempted ka pa ngayon kung makuha ka
madala ka, di sin na yun. It's a sin, di ba? Kasi yung, kailangan talaga, number one, we should talk to our God, no? Kailangan makipag-usap talaga tayo. We should pray, no? Pray talaga tayo. Kasi yung ating isip ay, isip ang diwa, mind, our mind, no? Ay nakafocus talaga sa ating Panginoon, no? But our body, no? Our flesh, no? Ay weak, so weak, no? Kailangan talaga na mag-pray talaga tayo kung ano man ang dumadating na ensayo, no? Ano man ang pagsubok na dumating sa buhay natin, ay kailangan talaga natin na mag-pray because ang sabi dito, no? Mag-pray, no? Kasi ano yun, yun ang ang ating flesh kasi tayo, no? Kaya ang temptations, maraming temptation ay yung desires, no? And then yung laman, no? Yun ang mahirap, no? Di ba? Hopefully na marami magkaroon self-control sa ganyan, no? Laman, no? Hindi maganda yun. Hindi pwedeng magkaroon ng contact, no? In between, no? If you're not married, no? So, kailangan na ito lang ang advice ko. Sayang lang talaga ang pag-church natin, sayang lang ang pagbabasa natin ng Bible study, sayang lang talaga sa lahat na bagay, no? If you have a partner na hindi naman kayo kasal, so huwag na lang munang ganon. Paano ba yun? Oo, ganon na nga. Kasi it's a big sin, no? Kailangan yung mag-asawa lang, no? So, kailangan talaga, no? Kasi yung ating laman ay napakahina, no? Kailangan ipag-pray natin ang ating sarili. Kaya kailangan, sabi dito sa dito sa Proverbs, no, 5:6, no? Kailangan talaga, example to, may temptations, kailangan huwag maraming mga temptations, kaya pag minsan nadi-destroy din yung family, no? Yes. No, okay. Balik tayo sa natin, no? Basta yun yung kailangan i-practice talaga natin, mga kapatid, no? Because we should think that, I'm an alien here in this world. Kasi tinanggap ko na ang Panginoon. Ito mga trouble na dumating sa akin, ito mga temptations na dumadating sa akin, ito ay i-ensayo ko na kaya ko ito because andyan ang Panginoon na hindi niya ako papabayaan, no? Kasi dalawa lang talaga ang choice dito, kapatid, no? Dalawa lang, no? Dalawa lang dito na dalawa lang dito kung anong gusto mo, papunta ka sa langit or dalawa lang yun, o pumunta ka sa impyerno, no? No, kaya kailangan kaya wag nating tanggihan, no, ang pag-ibig, no, ng ating Panginoon. Wag natin siyang kailangan hanggang nabubuhay talaga tayo ay kailangan sumunod talaga tayo sa ating Panginoon. Yun talaga, dahil of course I do believe talaga, no? I believe in God, no? Siya talaga lang ang buhay ko, no? Buhay natin, no? Kasi ang ating ang ating katawan naman, di ba? Hindi naman yun. Ito ay hiram lang ito, di ba? Mamatay tayo. Maging alikabok, no? Alikabok na tayo, no? Naalala ko noon, nag-share ako noon, pag mamatay tayo, magiging lupa. Sabi ko pa noon, di ba? Pag minsan kasi, alikabok, sabihin ko, nagiging lupa tuloy. Ano ba yun? Nakakaya tuloy, no? Alikabok, no? And then, meron tayong, no? Siyempre, meron tayong, saan ba tayo pupunta, no? Kung hindi nakalagay ang ating buhay sa libro, no? Ating pangalan, no? Wow! Ano ba yan? Ang sakit-sakit pag-iisipin ko talaga. Ayoko talaga, no? Kailangan habang dito, even though you're masakit, maraming
pain and sorrow, no? At umiyak ka talaga, no? Kailangan kaya. Kasi pag mamamatay tayo, we are happy naman, no? Happy naman kasama natin ang ating Panginoon. No pain, no? Wala nang sorrow, no? Okay? Ito lang ang aking maishishare sa inyo sa chapter 4 po tayo, no? Sa chapter 5, ano kaya? Ano kaya sa chapter 5, no? Ano kaya ang chapter? Titignan ko lang, no? Paganda ng paganda. Kasi ito, seeing life from God's view daw. Oh. What is your life, no? Sa James 4:14 tayo. Din tayo. Oh, maganda rin ito, mga kapatid. So, next week, no? Okay, see you. See you, no? Maraming salamat, no? Sana ito ay magdagdagan ng ating kaalaman, no? Na kailangan we should be careful, no? Na hindi tayo, na kailangan insahin natin na tayo ay hindi tayo nakalabag. Ano yun sa Tagalog nun? Kundi try to praise God, no? To believe in Him, okay? Lord, maraming salamat, Lord, sa aming topic ngayon, Lord God. Maraming salamat. Tunay po, Panginoon, talaga na dito sa mundo, Panginoon. Ang grabe talaga, Lord. Ang daming mga temptations, Lord God. Lahat, Lord. Sometimes ang tao ay ginagamit talaga ni demonyo para kami ibagsak, Panginoong Ama. Lord, help us, O Jesus, na maging strong kami. Guide me in your Holy Spirit, Panginoong Ama. Help us, God the Father, na parati kaming strong, Panginoong Ama, na we believe na nandiyan kayo, Lord God, na hindi kami pababayaan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga blessings. Maraming salamat, Lord God, sa inyong pagmamahal sa amin, Panginoong Ama, O Lord. Lord, we love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, mga kapatid. See you next week. Okay, bye!